hapon karon sa imong kasing-kasing. Ayaw ra kong tubaga ha. Secret. Diba? Ningon ang Proverbs nga ang pagdumot kuno maoy mukutaw sa kasamo. Nga naman, kung nagdumot gani kag usa ka tawo, mangita gud kag paagi nga imong i-destroy ang maong tawo. Mangita kag paagi nga imong hasang dauton, tinuod ko dili. Pero ningon ang pulong, love will covers a multitude of sin. Nga naman, kung nahigugma ka sa imong isig ka tao, imong ipilit nga higugmaon na lang nimo sa, but I am not saying nga you have to tolerate sa sala sa tao. That's why ang akong giingon ninyo kaganina, kining atong theme speaks about forgiveness. No? Kay nga no, kung nahigugma, di ba kabantay mo na ay mga tao nga giingon nga may mga taong dapat ibigin na lang. Di ba? Kahit hindi kaibig-ibig, dapat ibigin mo na lang. O, yeah, what a choice. Sakto ka, sister. Pero nahimulo ba mo, kitang tanan, dili ta nga higugma os Ginoo pero gihigugma tas Ginoo. Di ta ngayon nga tagas kinabuhi, di ta ngayon nga mabuhi pa araw adlaw, pero gihigugma kas Ginoo. That's why niya ka karon, and we have to give our best kay ang Ginoo nahigugma nimo. Amen. Amen ba? Munang ningon si Peter, the end of all things is near. Doon na ang pagbalik sa Ginoo. That's why you have to have a fervent love to one another. You have to love those people nga wa pa diha sa sabakan sa Ginoo. So ningon din mga kaigsuonan, ang word nga cover o kaning atong ang atong theme, the word love covers the multitude of sin means forgiveness. So I have 3 points karong buntag na akong ipaambit sa ato. And I hope nga inyo haning matiman-an. I don't know kano sa pa kumubalik diri nga muwali, but this is my parang akong ihatag ang best shot nako. I hope nga dili mo malimot, and I hope nga ikaw man ani dili mo masuko nako. Di mo masuko ni Pastor Jordan ngano katoy imong gi-invite pastor na igo nako ato. No? Sama atong istorya na pod nga naay membro nga piting gahiag kasing-kasing. Sige kali, sige supaks pastor. Yang pastor in town naguol. Mahibalo ba mo mga kaigsunan nga musiki magpabuyag maguol ang pastor? Dili lang na musulti sa Pastor John ninyo, pero posibleng daghang gabi nga gahilak na tungod ninyo. Ngano makarelate ko kay pastor ko. No? So ang pastor ni sa nga sunod Domingo manayo tag simba kay kining tawhanang buluyan ng tagdugay nimo abot. Oh. So pag abot atong membro na human nagsimba ning pastor, wala lagi tao. Ningon nga sige lang kanang magsugod ng tabrad kay oras ang pod. Kita na lang ang gihimon niya kay ngano kada wali niya igon niya tong tawhana pero sa mag-mention og ngalan. Kini gumagwali kay motindog matong tawo ning pastor, salamat sa mensahe nimo. Igo ning mga membro. Ning pastor nga para man to niya pero ngano mo na iyang himo unya bulingkod na pud sa studio dito. Ihanap mo ang walihan nga kay balo ba mo nga naitaw maglingkod sa studio nga buluyagon na itong simbahan. So siya ko gilumbo pero wasa nganli. Pagka magsimba, manumusta na po pastor. Salamat kay igo gihapon sila sa imong pulong. Moto na kay si pastor nga sunod Domingo sayo tag-anhi ay saba niya. Simba tag sayo. Kay maulahi man ni. Oh. Kuman ako man sa simba nanguli na to sila. Siya na lang nahabilin. Ningon ang membro nga pastor. Asa to mga taga Pantikil o sa Malere? Nanguli na dagi ito sa unya pa. Magsimba na lang tapad kay naa naman ka. Dito giwan-unwan kong pastor, siya rin pastor nga siya ron di ko kamigo nga ikaw o ako na god. Oh, ihagog gibirahan ana. Pak human og wali, paningot si pastor winali, ditindog ang membro pastor. Karon pag yun nako na-realize salamat gid kay sa imong pulong. Kay balo pastor, og gihapon tong mga membro ha igo gihapon sila nimo. Oh. So si pastor naglibog na unsaon niya pag-igo kay dili man sa mo accept, no? Mana isay may ison sa atong kinabuhi usahay, kinahanglan tang masakitan sa pulos Ginoo aron tang mamaayo, right? No? Kay ang word ni Lord is like the double-edged sword, no? Now, pamina mo mga igsoon, when we talk about love does not tolerate sin. Diba nila ha? Ang gugma dili sa mo tolerate og sala. Gihigugma tas Ginoo apan dili mo tolerate ang Ginoo og sala nato. Paninglan gyud tas Ginoo, right? Kanang sala nato nga gihimo nato sa sekreto kay ingon kang gaway galantaw, naay galantaw ang Ginoo.
And at some point, o di ka mag-repent, human kang gibuyag sa imuhang kaila, imong leader, imong pastor, ayaw paabuta nga ang Ginoo na imulihok sa imong kinabuhi. Because once si Lord na gani mulihok nga modisiplina sa imong kinabuhi, magmahay unya ka. Okay? So karong buntag, I have 3 points that will further illustrate or explain sa atong theme karon nga love covers sin. So tuguti lang ko ninyo nga akong i-drive ni pinasikad sa word nga pasaylo, no? Ingon ang pulong sa Hebrews mga igsoon nga ang dugo sa mga baka kanding dili maka-erase sa sala sa tao. Nakabasa mo, anak kaya nakabasa na. No? That's why niabot ang time, in the perfect time of God or timing of God, niabot si Jesus Christ mo'y namatay dito sa cross aron tang hiluan sa atong mga sala. Mabitaw ni mga igsoon pamina mo kadali lang. Karong bulan na, karong sunod semana, mahal nga adlaw, di ba? Oh. Mao nang sunod tuig, Marso na puna. Because si Jesus Christ died during the day of Nisan, during the day of atonement. O ang pitsa o ang bulan sa Hudiyo is month of Nisan na maoy na fall sa atong last week of March to first week of April. Mao nang balhin-balhin ni malang adlaw so timani sunod tuig March na kunig mahal nga adlaw. And the reason ana mga igsoon nganong naay gitawag mahal nga adlaw tungod kay giula ni Christ ang iyang dugo ngayong kinabuhi alang nimo ug alang nako. Ang iyahang kamatayon mo'y nag-cover sa atong mga sala igsoon. Nasayod ba mo wala ganyan na ma-realize? Nga kung gidawat nimo si Jesus Christ, gisadad-an sa Ginoo ang pultahan nimo nga papuntang impierno ug giabrihan niya ang langit para nimo. Ang langit nga dili ka ngayon mosunod, di ko ngayon mosunod dito. Pero gi-open ka na sa Ginoo kay namatay sa tungkol og alang nimo. That is why every person nga modawat ni Jesus Christ pwedeng ma-cover ang iyang sala. Ningon ang pulong, dili ko na hinumduman ang inyong mga sala. Pero kitang tao, usahay hinumdum tanong. Labi nagnaay ng utang na ito, anting huwag gibayaran ba? No? Di ko kakalimot. Pero si Lord, once muingon siya, I will remember your sins no more. It doesn't mean that God cannot remember, but He decided not to remember your and my sins. That's the only quality da sa Ginoo nga wala natong tao. So, when we talk about love covers sins, it means, number 1, ako nana ko sa first point. Ang word nga love covers sins, as I've said, it means forgiveness. So, first point is, when we talk about cover sin, the word cover sin means to release, to overlook, to release. Nasayod ba mo mga kaigsuunan na naay mga sala nga gihimo sa imong isig katawo na angay gyud nang idil. Like for example, gikawat imong baka. Ba? Naman tay mga igsoon dinhing public kaning mga police officer. So, dakpon mo o makasala, di ba? Idil gina nga sala, no, di ba? So, og makasala ang imong isig kahibalo mamamagzon usas mga problema sa church kung dunay mag-away sa church. Unya natin kinaiya nga kay gaaway mo, galalis mo, dili lang ka mosimba. Giangin nimo ang Ginoo. Di ba? Yami mo dayon ka nga, ako pa nga, ako rabay nag-arrange ang mga bulak, kunya ako inganaon ninyo. Sa pagpangaos, anniversary, salin-salin nalay akong nakaon. Nakatungtawahan ni anihirag ni kaon mo, pero gi-entertain. Adi na kung simbahan ng simbahan niya. Oh, di ba? Oh, wa pa ko'y tulog. Gahimo pa ko'y ice cream, wa ko'y tulog. Na may ice cream na diha. Ano? Ikit anak ko na. No? So, mga kaigsuunan, the word forgiveness, another word sa cover means forgiveness. First point again is the word cover means to release. So, angay nimong i-release, usahay ang mga tao. Kaya nga you don't know mga igsoon, the reason nga nung usahay ka ng sad kas imong kinabuhi, bitter kas imong isig katao, kay naay someone sa imong heart nga wa pa nimo gi-release. Buhiin na. Tinuod na dili. Naigingon ang usa ka pastor, ang pagpasaylo kuno is setting a prisoner free and realizing that the prisoner is you.
Ang buot pasabot, ang pagpasaylo kuno sama ra kang nagbuhi og piniriso. Unya imong naamguhan nga ang maong piniriso ikaw daay kadto. Depreso Kung yun. hinuktokin ninyo na kadali mga kaigsoon. Once we talk about forgiveness, we have to release. Whether we like it or not, we have to release. We have to forgive mga igsoon. Ano man, gipasaylo ra man punta sa Ginoo. Manang niingon ang pulong sa Ginoo sa Colossians o sa Ephesians, pasaylo kamo kay kamo gipasaylo ko ra usab. Di ba? Mao man ni ang kuan kanang nahitabo, no? So niingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo kung inyong haning nabasa mga kaigsuonan. Sa Matthew chapter 18, 21 ngatong 35, ang istorya ini dunay hari nga nag-deal or nag-settle sa utang sa iyang mga servants. Dahil usa ka servant na nakautang og 10,000 talents of gold batud pa sa Matthew 18, 21 to 35. Ang word nga 10,000 talents sa atong value karon sa kwarta, gi-search nako mga igsoon, ranges between $12 million to $1 billion US dollar. Something dili good kayang bayaran. Pero ningon ang maong hanghari nga kay nagpakiluoy ka man kanako, pasayloon ko ang imong utang. Di ba? Kung naamoy utang niya, pasayloon niyo utang, ganahan mo dili. Hindi ka nga mangutang na pakal, saan ka kumakautang usog na po? Diba? Diba nindot ang feeling na gi-release ka nga, wa ka na paningling. Pero pagawas niya sa prisuhan sa atubangan sa hari, iyahang nakit-an tong iyahang kauban nga sulugoon na naiutang niyang 100 dinari. Ang 100 dinari worth of 100 days wages. Kanang dili siya insignificant amount. Pero kung imong itandi sa 10,000 talents o 100 dinari, gamay ra gyud ning 100 dinari, di ba? Ang iyang gihimo kay nagpakilo itong servant niya, pero wa gyud sa naluoy, iyang gituo, iyang gipapriso. Unya unsa may gihimo? Naka-report man iyang mga sulugoon ni sa maong hari. So ang hari nagpatawag niya niingon nga, wa kay puangod. Akong gipapas ang tanan nimong utang kay nagpakiluoy ka kanako. Ang imong kauban nga nagpakiluoy nimo wala nimo gipasaylo. Angay ka unta usab mo pasaylo kaniya sama sa akong pagpasaylo kanimo. Usahay igsoon ang problema nato mingon ta nga di gud ko kapasaylo kay grabe sala Lord ang iyang gihimo nako nasakitan ko. Pero you never realize nga kaigsuonan nga atubangas Ginoo. Pirti day kang dakong sala atubangan sa Ginoo kumpara sa igsuon nga imong gikaawan. That's why ako o kamo, we have no reason nga di ta mo pasaylo sa atong usig ka tao. We have no reason nga we don't need to release that person. Why? Because God wants us to release forgiveness kay ngano gipasaylo ra pud tas Ginoo. Can you say amen? Amen. Sakit, lisod ang pagpasaylo, I agree. Pero ang pagpasaylo mga kaigsuonan is not a one-time event. It's a daily process. Dili pasabot nga gipasaylo na lang nimo. Okay na ta brada. Dili oy. It's a daily process. Kung makahinumdum ka sa tao, iampo siya. Lord, kada tulog nako iyang naong makit-an. Inigkaon pa nako iyang naong makit-an. Maligo ko pirti gud dagdumot gud ko Lord. That's why God said, I understand you anak. Because forgiveness is not a one-time event. Forgiveness is not saying, okay ang tanan. No. Forgiveness is not tolerating his or her sin. Okay? It's a daily process, mga kaigsunan. In order for you and me to release that person nga nasa imong kasing-kasing. And after all, pag ma-process na nasa imong heart, mupuli na, kung ilabi na nga kay desire nga mupasayro niya, kahibalo ba mo kung imuha ng i-desire, mapulihan na sa guma. That's why, ma-apply ni atong theme karon that love covers sin. Makahinomdum ka sa tao, pero wa na kay hatred na iya sa iyaha, kay imo naman napasaylo. Amen? Ang ilahanan na ba sa tang di kapasaylo mga igsoon, kay daghan na kay dalan agian. Oh, ibig ang dalan, dire, paingon dito, kay kitagbo mo, ato, ang nagsugok-sugok na nito sa kasabutan. Tingnan naman. Kalikay naman, di ba? Biktima ba pag muana?
Oh, reality din na. Di ba? Oh, pero kung nakapasaylo ka, now, na ako ng two kinds of forgiveness. Ang word is, kani gitawag unilateral forgiveness. Kani bang, ang tao, imo untang pangayo pasaylo di sa muhatag, pero imo na lang sa gipasaylo. It's one way forgiveness nga ikaw ni pasaylo sa tao. O kaning ikaduhang klase sa pagpasaylo is transactional. Meaning, sama aning hari ba nga, iyang gipatawag tong nakautang niya, gipangutanan niya, gideal niya. No? But there are people nga angay ginatong pasaylo. Like for example, na mga tao na nakapasakit nimo niya, wala na diri dapita. O di pa naman nining kinabuhi. Diba? Di ba na ay mga drama sa unang panahon nga lingon nga, imbaldisyon ko ikaw. Diba? Baldisyon, maldisyon. O dili ko gyud ikaw mapasaylo. Daghan paghapon na. No? Nya, huna ba? Ang rason mga igsoon nga nung nalangsang ang Ginoo dito sa cross, ikaw ba yawa ko? Di ba? Ang Ginoo sa sala nga nahimo. Pero hinahuna, gilansang siya, gisamad-samaran siya dito sa cross, unya matod pa sa pulong sa Ginoo, and especially sa history, si Christ adang gilansang siya kay balo ba mamanhon, gahubo siya. Picture na lang naasay tapis, kay ningon ang Isaiah, gipakaulawan siya. Sa pagpakaulaw nga dili unta angay niya para nato ra. Unya sa dihang gilansang sa dito tibok biya gabi nga wa say kaon, wa say tulog. Gitaral biya siya. Gilansang iyang kamot ug iyang tiil. Nya ang iyang likod mga igsoon, do you know nga sa history abha kaayo ang likod ni Christ. That's why he has a difficulty to catch his breath on the cross. And for wa ko masayod 6 hours gabi tayo sa cross ug nag-struggle siya nga modakop sa iyang hangin. Nag-struggle siya nga mo inhale, nag-struggle siya nga mo exhale. That's why iyang isupport dapat iyang kamot inik-inhale niya para mobira ang iyang lawas o inik-exhale po niya ihapong itukag ang iyang mga tiil for 6 hours ito sa cross. Wa say laing gihuna-huna. Ikaw, ako. That's why ang atong theme karon ang gi-point ini number 1 si Jesus. Amen ba? Amen. Inain mo tapad, amen ba brad? Amen ba sister? Diba? Oh. So, mao ni ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. So, we need to let go. So, first point, let go. Isulti na, let go. Let go. And, before I go to the second point, kusara ba sinungdan mga igsoon nga ang mga unggoy madakpan kanang kung nakasito mo mga yamog unggoy, pagbangag mo og kanang butong or kanang hapit na magulang na bangagan ni mo gamay matod pa niya kuuton ko na sa unggoy didto nya pag makakuha na siya og unod dili na niya buhian mao nang mahitabo malakpan na lang hinuon siya ano man iligdagan ni mo ra naman sagsipak yung duha ka buk ang gloves nga o di na sa kakatkat kumo na hinungdan pamila mo if you don't let go those past pain in your life you yourself is the one na mag-suffer ano. Number 2, no? Number 2, don't let your past pain control your future. Simple lang. Ayaw tuguti ang imong kagahapong mga sakit nga experience nga mo'y mo control sa imuhang kaugmaon. Nay ubang mga drama mingon nga di na gud siya mahigugma kuno kay nasakitan siya. Dili na. Pamina mo, we are all products of the past. Amen? At some point sa imong kinabuhi, agree ba mo, nakapasakit kag tao. Amen? O nasakitan ko ka. That's life. That's normal. Sa kinabuhi, masakitan ka, o makapasakit mo ka. But, second point says, don't let your past pain control your future. Kaya kung imuhan ng tugutan mga kaigsuunan, sa Tagalog, hindi ka makausad. Nga naman. Kasi hindi makagunahuna ato. Diba sister, no? O gibulagan kasi mga uyab, may kang di dagod ko mga uyab. Oy, ayaw, oy, daghan pang lalaki nga mas matino sa mga lalaki nga gibulag mo. Example na sister, ha? Oh. Diba? Or sa mga babae po. Why? Tunod kay, ang atong mga experiences in the past, mga kaigsoon, are the best teachers kadtong mga butanga. Agree mo, ana? Amen. No? So, don't let your past pain control your future. No? We have to learn to forgive. We have to learn na
imuhang first point, let go ang maong tao. No, nahibalo ba mo mga kaigsunan nga naay example din sa Bible sa Old Testament nga si Esau ug si Jacob. Kinsa nakabasa sa istorya ni Jacob ug Esau? Di ba ang istorya na short lang, si Jacob na change iyang ngalan into Israel. Ang word Jacob means limbungan. So sa iyang papa nga si Isaac gulang na, gilimbungan niya ang iyang amahan. So gabutang sa balahibo sa mga kanding kay iyang igsoon nga si Esau balahiboon man to. Nya nag-serve sa pagkaon. Nya ningon ang iyang amahan nga kinsa ka man, anak, ningon siya nga ako si Esau. And in that way gikawat niya ang birthright ni Esau. So tungod ato nagdumot si Esau, nilaya si Jacob dito ni Laban. For how many years gi-bless si Jacob? Pero nahibalo ba mo tungod kay naa say past pain and unsettled na problema sa iyang pamilya? He was not able to enjoy his blessing. Nga naman, mabit atong one time, niingon ang iyang servant sa Genesis chapter 32 verse 6, nga ang imong igsoon padulong nimo, and with him are 400 men. Nya ang una-una ni Jacob kay hala, patay gid ko ani. Moto iyang una-una. Pero ang plano daing Esau, actually, makigmeet sa iyang igsoon, kay sa dugayng panahon, iyahan ang napasaylo si Jacob. Maunay mahitabo sa tao nga if you cannot let go, and if you will allow your past pain to control your future, bisan pag nalibutan na kas panalangin sa imong kinabuhi, you will never enjoy that blessing kay nganuman na ay something na naghans sa imong kasing-kasing, and that's the reason nga di ka maka-enjoy sa panalangin nga gihatag sa Ginoo. Nasabtan na to? Mo nang pag-abot niya dito ni Jacob ug si Esau, nahadlok sa gibahin ganin niya tulo ka grupo ang iyahang pamilya, kay duha pila bay asawang Jacob, upat tanan. No? Si Leah, si Rachel, si Bilhah ug si Silpah, no? Mo nang iyang gibahin nga gipaulahin niya si Rachel kay mamato iyang higugmag yun. Kay ingon sa kung mapatay ning unang grupo, makadagan pa ming last. Tanawa ang una-una. Pero sa diyan nakita silang duha ni Jacob ug ni Esau. Tanawa, ang buta nagikahadlok kang Jacob, nagpaabot nga mugakos niya. The very thing that Jacob fear is waiting to embrace him. Nga naman, for a long time, nakapasaylo na po niya si Esau. Mo lang, kahibalo mo, bisag di kadaghag kwarta, bisag di kadaghan kaayog kabtangan, nawa kay taong gidumtan, ay, nindot kayo ilakaw kasada. Diba? Pero na kay kalaban daghan, malimot, sige na kag asa na ba ko kumuagi ani sunod nya imbis gi-invite kang Pastor Jonah di ko kakaanhi kay ayay to ara ba to akong kalaban dito, no? Ngayon na dahil Pastor Jonah i-send na lang ng e-coms leksyon diha, di ba? Tinuod ko dili, tinuod di ba? Mugamay ang imuhang kalibutan kung na kay tao nga wa nimo gipasaylo. And lastly mga kaigsunan is the word forgive, no? Ang last point na means God will never bless you until you let go. Let go of those things na nasa imong kinabuhi mga igsoon. He will never bless you, or maybe i-bless ka niya. Walang sa mga batanon nga niya dinhi, pamila mo mga batanon gamay nga advice. Kanang gi-allow nimo nga nabulagan ka, nasakitan ka, normal man gud na. Dili man na ingon nga kilig-kilig sa normal na. Di ba? Pero kung dili na nimo buhian, nya dili nimo pasayloon tong tao, dili ka taga og someone ni Lord. Nga tinud-anay nga mahigugman nimo. Kay ngano? Usa man kapag hatag ana pa man gibit-bit nga pagdumot, ningon si Lord, let it go and I will bless you. Amen ba? No? And I don't know sa mga asawag ba na din eh. Wata kahibalo nga at some point naaday pain ang imong asawa, naaday pain ang imong hangbanan, naaday pain ang imong anak. Nga naman, harsh ka kayo. Ako ug akong misis, experience na mo na. Diba? Na ako'y daghang mga sala po sa akong asawa na pinaagi tungod sa grasya sa Ginoo, ni survive me karon. It's by God's grace. Na ako'y sala nga dili angel niya pasayloon, but she chose to forgive, she chose to release, she chose to let it go, she chose to release.
Because as I've said mga igsoon, ang forgiveness is not a one-time event, it's a daily process sa atong kinabuhi. Amen? So, karong buntag mga igsoon, as we close this message, ganahan ko nga, kining, imong i-allow si Lord, God the Holy Spirit, nga mo check sa imong heart. I'm not saying nga, muani ka katubangan no, ayaw, just deal with yourself. Possible nga ang reason nga ako ang gi-invite ninyo nga muwali dinhi. I know nga in God's timetable there are no accident. All things are planned by God. And this is His appointed time. And maybe God sent me here to tell you this message. Kaya posible nga niya dinhi sa inyo ha, ang naapay mga taong wa buhi is imong kasintasan. Wa ka pa kapasaylo. Posible imong lula ni adto, imong mama ni adto, nagdumot ka. But God allows you to hear this word, this message, because He wants you to experience the real essence of forgiveness. May I request everyone to please stand? Manindog ta? Kalihog, Pastor Ronald, can you